particularly sa aerobic respiration, ay need talaga ng oxygen kasi dito sa case na to, meron tayong tinatawag na pyruvate oxidation at oxidative phosphorylation, in which these steps requires the usage of oxygen para mag-pursue or mag-progress itong process na ito. So kung titingnan nyo rin itong picture na to, it needs oxygen dito sa case na yan, and that is sa oxidative phosphorylation, and also dito sa part na yan, sa pyruvate oxidation, technically yung pyruvic acid or yung na-produce na pyruvate ay need na ma-oxidize yan bago mag-proceed dito sa electron transport chain or sa system na to para makapag-convert na yung glucose na yon or pyruvate na yun into energy. Otherwise, kung wala itong si oxygen, kundi siya present, ang mangyayari dyan ay mapipilitan na pupunta instead na aerobic respiration, siya ay magiging anaerobic respiration in which walang oxygen na kailangan doon at magpo-proceed pa rin naman sa physiological processes pero hindi siya yung nagre-require ng oxygen, and thus yung energy production na sa ATP na yan ay hindi ma-active yan. Yun nga lang yung naging drawbacks kumbaga noon. Okay. So, ito lang din yung big difference or kumbaga difference between aerobic and anaerobic. So, ang main difference niyan is that may presence ng oxygen tapos absence ng oxygen. So, sa aerobic, merong oxygen yan. Tapos sa anaerobic ay walang oxygen. So, kung titingnan mo. Pero parehas yan na actually yung unang step, ang pinaka true sa dalawang sa dalawang process na to, kahit sabihin mo magkaiba yan, ang pinaka very true or nangyayari in both ways ay ang process ng glycolysis, which is yung process ng glycolysis is the conversion from glucose into two molecules of pyruvate. Okay? So, yun ang pinakaunang step. Tapos ngayon, yung glucose na yon at pag nag-produce yon ng pyruvate, pag may presence ng oxygen, di magpuproceed dyan ng aerobic respiration. Pag wala naman, siya ay anaerobic respiration. So, yan. Ito yung parang simplified pa na without these figures. So, kung nila mga glucose yung start sa glycolysis at ay dito sa aerobic na yan, glycolysis is the general or pinaka-first step niyan, whether aerobic or anaerobic. So, si glucose, magko-convert yan into pyruvate or pyruvic acid. Kapag oxygen present, magpo-progress yan into Krebs cycle and oxidative phosphorylation. Okay? So, ayan na tinatawag natin na aerobic respiration in which it produces energy in the form ng ATP or adenosine triphosphate. So, I believe na ituro naman yan sa lecture ninyo. So, alam nyo na yung mga terms na ganyan. Okay, and next naman, paano kung walang oxygen? Di katulad dito sa aerobic respiration. So, pag walang oxygen, mag-undergo yan ng fermentation or anaerobic respiration. At yung fermentation na yan can be into, which is yung ethanol, na usually si yeast ang nagke-carried out ng process na yan, and also si lactic acid, in which usually si animal. Pero sa case na to, since microbiology tayo, ang pinresent natin itong proseso na ito sa pamamagitan ng kimchi or sa paggawa ng kimchi. Okay? Now, yeast is a eukaryotic. Yung ginamit natin to sa alcohol or sa winemaking, yeast is a eukaryotic single-celled fungi, estimated to constitute around 1% of all described fungal species, and it has the ability to develop multicellular characteristics by forming strings of connected budding cells known as pseudohyphae or hyphae. And yung sinasabi dito pseudohyphae or false hyphae, ang example lang niyan usually ay kung di ba nakita nyo sa laboratory natin, sa activity natin, ay itong isang cell na nakita natin under sa microscope. So, meron kayong makikita maliit dyan na bud. That's why ang mode reproduction nito ay by budding. So, in which yung isa na yan ay nagkakaroon ng buds. Okay? Okay, wait lang. Maingay si Mama Moore. Hintayin lang natin siya matapos. Okay, nakikita niyo ulit?
Nakikita niyo na ulit, class? Yes po. Okay. Sorry for the noise. Okay, it reproduces either asexually by budding and transverse division or sexually through spore formation. So, kung makita natin kasi ito, ang mga yeast ay single-celled or unicellular siya. So, pag nakikita natin siya, like pa isa-isa lang yan under the microscope, di ba? But meron tayong tinatawag dito na pseudo-hyphae or false hyphae. So, di ba, kung ilalaban natin ito sa mga microscopic na or microfungi, makikita natin parang may network yan na parang may sanga-sanga siya na pero isa-isang cell or magkakasamang cell yun. So, multicellular yung mga microfungi. Okay? Tapos, itong si yeast naman, even though unicellular siya, it can form a tinatawag na pseudohyphae kung saan pag nagdikit-dikit yung fungi, yung yeast na yan or yung yeast cell na yan, ay para siyang nagpo-form ng parang hyphae rin. Pero hindi siya talaga hyphae, kundi siya ay pseudohyphae or false hyphae. Okay? Generally, yeast are larger than bacteria and are commonly spherical to egg-shaped. Okay? So, these are the diversity of yeast cell shapes. So, but marami yan actually, pero let's reserve this sa inyong mycology class or sa microbial physiology class pag nag-micro kayo. But I want to emphasize lang yung yeast shape na ginagamit natin dito, yung Saccharomyces, na sila ay ellipsoid or ovoid shape. Okay? But of course, marami yan. May cylindrical, apiculate, ogival, or ogival, flash shape, miscellaneous, pseudohyphal, hyphal, and dimorphic. So, marami yan. But ito lang yung i-point out natin na shape. So, very true naman to na nakita ninyo sa inyong activity on simple staining or sa fresh mounting din. So, nakita nyo naman yung structure ng yeast. Yung Saccharomyces cerevisiae yung ginamit natin doon. Okay? So, now, let's proceed clearly. Itong pinesent ko na to ay yeast cell or yeast to. So, general term yon ng mga unicellular fungi. Pero dito, mag-focus tayo sa isa, which is yung ginamit natin, si Saccharomyces cerevisiae. Kung tawagin natin yan or common name nun ay brewer's or baker's yeast. It is generally ellipsoid with a large diameter of 5 to 10 micrometer and a small diameter of around 5 micrometer or microns. Kung papatubuin nyo to sa media under the laboratory settings, ang kulay ng colony nito would be cream. The surface of plants, usually makikita nyo sila in the surface of plants, gastrointestinal tract, body surface of insects and warm-blooded animals, soils from all regions of the world, and even in aquatic environment. That's why, di ba, nung nag-ferment kayo, ang una kong pinagawa sa inyo, nung nagdala kayo ng inyong mga fruits na gagamitin ninyo sa fermentation ay pakilinisan ng mabuti, tapos tanggalin yung balat. Kasi yung balat or yung mismong fruits ay may nagko-contain yan or nag-harbor yan ng natural yeast sa mismong skin or sa mismong balat pala ng plant. And we want na kung ano yung introduce natin na bacteria na fungi, which is Saccharomyces cerevisiae, yun yung mag-ferment at hindi yung mga yeast na available sa surface ng plant. And so, pinalinis natin bago nyo i-puree. Okay, so the fate of sugars during S. cerevisiae metabolism. So, ito usually yung di ba sa fermentation setup ninyo, hindi naman laging fermentation. Ito yung gusto i-point out nito. Hindi porket in-invite ninyo or hindi porket nag-ferment kayo or ang tawag doon ay winemaking, ay puro fermentation yung ginagawa sa system na yon. So, of course, nagkakaroon pa rin ng respiration na part doon. Okay? So, yung pinaka method lang ito, una, si fermentable sugar, si glucose, sucrose, fructose, maltose, and maltotriose. Lahat yan ay pag nag-undergo ng glycolysis, magpo-produce yan ng pyruvate. And then, mostly,
although mostly ay pupunta sa fermentation, meron pa rin pupunta ng respiration kasi need yun for the growth ng yeast and also para magparami sa part na yun. Pero very limited lang to or very konti lang kasi as you all know ay uh, as you all know isasarado natin or di ba i-invite natin yung anaerobic condition or i-employ natin yung anaerobic condition sa system na yon, di ba? Kaya isinubject ninyo na nakalubog sa tubig yung tubing para hindi magkaroon ng oxygen at any cost sa setup na ginagawa ninyo. But yes, it is very true na meron pa rin nag-undergo ng respiration sa setup ninyo. But mostly, ay accounted for fermentation or ethanol production. Okay? Ito nga lang yung drawbacks, 2 ATP lang dito, tapos 38 ATP sa respiration. Okay? But yung product din, ethanol, carbon dioxide, ito naman, carbon dioxide and water, and ATP. Now, for the lactic acid bacteria, they are gram-positive bacteria, alam nyo na yan. And etong si catalase at si oxidase test ay it is something to be discussed sa inyong microbial physiology. So, but these are just some of the biochemical or biophysiological means to classify you different microorganism. Okay, they are also non-spore forming cocci, Coccobacilli, or rod-shaped na bacteria. So, kaya lactic acid bacteria yung nilagay dyan, hindi naman siya sinabi na Coccobacilli, na rod lang siya or cocci lang siya. Okay? Lactic acid, usually, sa equation na yon, usually si lactic acid yung pinaka product. So, major metabolic end product and also alongside with some carbon dioxide and also some ethanol if ever, kung meron man kasama doon sa equation. And it is linked with food fermentation. And also, these are generally recognized or regarded as safe or yung mga GRAS. Pag nalalaman ninyo na ang microorganism or ang microorganism ay considered as GRAS, huwag kayong matakot na kainin yun or i-intake yun kasi they are recognized or regarded as safe. So, ibig sabihin, they are safe for consumption, for human consumption, either by food or sa industry. And so, pwede siyang gamitin sa food industry nga and part of healthy microbiota of animals and humans. So, as you can see, kaya si kimchi, kahit sabihin natin made yan ng like active na bacteria, pwede siyang i-consume kasi nga they are considered as safe. Same goes kay Yakult and some other, yung yogurt and some other produkto ng lactic acid bacteria. Okay, so kahit sabihin mong buhay yung microorganism, then okay lang at hindi masyado nag-i-impose ng health issue or concern yun kasi nga they are considered as GRAS or generally regarded as safe microorganism. Okay, ito pa yung that's why maraming researches ang gustong pag-aralan yung mga lactic acid bacteria because maraming nakapaloob dito na study. Kaya ikaw kapag gusto nyo i-pursue yung study na to, marami kang pwedeng pagpuntahan na field afterwards. So isa na nga dito si medicine, food and feed industries, and chemistry. So yun yung uses niya. And also if you want naman na mag-produce ng product or functional ingredients out of this, pwede ka rin pumunta na ang lactic acid bacteria as some sort of probiotics, starter culture, and either sa dairy or non-dairy yun, pwede rin antimicrobial agent, and enzyme, vitamins, and exopolysaccharides, and also low-calorie sweeteners. Okay? So, yun yung parang example nun. By the way, ito pala yung growth ng lactic acid bacteria in a specialized media. So, ito ang tinatawag na MRS, so media. So, ito ay sinupplement ng calcium carbonate or which is a base. So as we all know, yung lactic acid bacteria ay nagpo-produce ng lactic acid, sabi dito. And etong si calcium carbonate dito sa media na to ay magre-react sa lactic acid bacteria which produces yung halo na yan or clearing zone. So makikita natin or mapapansin natin na ang mga lactic acid bacteria or halo around the colony of lactic acid bacteria ay
lactic acid bacteria yan kapag may clearing. So kasi nag-react yung lactic acid na na-produce yung lactic acid bacteria kay calcium carbonate na present kay media. So magkakaroon ng clearing. So one type yan para mag-clarify mo or mag-classify mo agad na ang tumubo sa yung colony or bacteria ay lactic acid bacteria. Okay? And ito pa, na may figure, ito yung pwede nyong gamitin na kumbaga usefulness ng isang lactic acid bacteria. So it can be in the food and also for the health. So as functional food kung tinatawag, kung saan let your food be your somehow medicine. So let your food be your medicine. So functional food or functional product. So this is just a summary of kung ano yung ginawa nating activity on fermentation. So we have alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. So makikita ninyo ang starting or yung ang material na kailangan dyan is C, glucose, at nagkaiba lang sa product. So dito, we have 2 molecules of ethanol plus 2 moles or 2 molecules of carbon dioxide plus 2 ATP. Dito naman sa lactic acid fermentation, we have 2 moles of lactic acid or 2 molecules of lactic acid and 2 ATP. So, kung titingnan nyo, balance naman yan sa chemical equation. Okay, and basahin nyo na lang yan. But ito lang yung gusto nating i-point out, yung product niya ng alcoholic and lactic acid fermentation. And of course, yung vinegar ay naka-ankla lang dito kay alcoholic fermentation. So now for the factors affecting the microbial growth, as you may know, ay ginawa natin yung temperature, pH, oxygen requirement, osmotic pressure, UV radiation, and nutrient composition. So now, medyo papaliwanag lang natin kung paano ba natin somehow na dapat na ipaliwanag kung based sa mga result na pinakita natin. Okay? So for the temperature, a high temperature denatures enzyme and other proteins. And this is very true dahil kung sa inyong organic chemistry or even biochemistry, kung ano man subject nyo ng chemistry na yun, tinuturo sa inyo na ang proteins and other enzymes ay madaling ma-denature kapag na-subject ito sa high temperature. So protein is a very delicate structure. Kapag na-denature yung structure na yon ay hindi na magpa-function yun kung ano man ang designated na function sa kanya. And so, temperature in the case ng, sa ating mga tao, sa animals, and also in microorganism, and particularly sa bacteria, ay very big deal din yung temperature. And piling ko naman sa lahat ng all life forms ay nakadepende rin dito sa proper temperature na ibinibigay sa kanila. However, some microorganism has significant effect on microbial membrane kasi either masisira siya or mapepenetrate or malalagas siya or masisira yung structure niya. And it has three cardinal temperature, which is the minimum, optimal, and maximum growth temperature. To present yan, ito yan mamaya papakita. So, sa microbiology, meron tayong tinatawag, minsan baka magulat na kayo, may term agad na psychotolerant, psychrophile, mesophile, thermophile, and hyperthermophile. Given this, sana makabisado nyo kasi minsan hindi na natin sasabihin na microorganisms that are favorably grow or kumbaga microorganisms that grow at lower temperature, hindi na ganun. Usually, sinasabihan natin agad na psychotolerant or psychrophile. So, ganun agad yung gagamitin natin. Hindi na agad nag-grow at 15 or nag-grow at 0 degrees Celsius. So, dapat as microbiologists ay alam niyo na agad na psychrophile ay nag-grow ng nasa mababa ang temperature. Same goes sa mesophile and thermophile kapag mataas yung temperature, hyperthermophile yung mga extreme temperature na. Okay? So, ang tanong dito, so under what category do most human pathogens fall? Ang sagot dyan ay mesophile. Bakit? Bakit? Anyone? Bakit sa tingin nyo? Yes, Miss Lantano. Sir, yung body temperature po kasi natin, under po siya dun sa kayang pag-thrivean ng mga mesophile. Parang yung katawan po natin is optimum temperature po para sa mga mesophile na mag-thrive. Okay,
Okay, Can you tama, listen tama. nga to your online class? You're Tama gonna make siya. me listen to So, Bruno Mars. usually kasi, ang temperature natin is, or body temperature natin ay 37 degrees Celsius. Wilson is And your usually, professor. lahat ng mga pwedeng mag-cause sa atin ng mga diseases ay mesophile kasi nga, the fact na nagtatribe sila sa katawan natin o nabubuhay sila sa katawan natin is somehow, yun yung parang growth requirement nila. So, yun. Kaya karamihan or mostly ay mesophile. Okay, thank you for that. Ito yun sa growth curve or sa figure kung saan nagsasabi at what range sila. So bago yan, i-discuss ko muna itong cardinal temperature. So yung cardinal temperature ay we have minimum sa gawin ng left side. So we have maximum kung saan nag-fall yan. So yun yung maximum na temperature na kaya nila pang mamuhay at matolerate yung ganong temperature, and also optimal. Okay. So mapapansin nyo sa cyclophile is around this site hanggang dito. So cyclotrophs, mesophile, thermophile, at hyperthermophile. So kung makikita nyo rin, mas malapit si optimum temperature sa range dito kay maximum temperature as compared dito na medyo malayo ang range. Okay. But side note lang naman yan. Now, for the pH, kung importante ang temperature, mahalaga din ang pH. It is a measure of relative acidity and basicity of a solution. And yun yung pH. And microbial habitats vary widely in pH. It is very true kasi kung sakali, pag na-identify mo ang isang lugar kung ito ay acidic or basic or nasa neutral lang na pH, dun mo at nakapag-isolate ka doon ng bacteria, doon mo masasabi na possible na ang microorganism ay nagpa-fall or yun yung parang conducive na environment of pH para sa growth niya. And each species has a definite pH growth, range of pH growth optimum. So sa case din ng sun temperature, may ganito rin tayong tinatawag. Kapag nasa acidic side ang mga microorganism, ang tawag natin sa kanila ay acidophile. Kapag neutral pH naman, we have neutrophile. Kapag naman nasa basic side, alkalophile. Oxygen requirement. Sa oxygen requirement naman, we have obligate aerobes, microaerophile, facultative anaerobe, aerotolerant anaerobe, and obligate anaerobe. So kung makikita ninyo, based sa oxygen na kakailanganin ba nila sa environment na na-introduce sila. So it is better na ma-present by this figure. So sa obligate aerobe, so ibig sabihin kailangan na ng oxygen. And by this figure, makikita ninyo, since kailangan nila ng oxygen, dito sila po posisyon sa ibabaw kasi nga dito yung mas oxygen rich na area. So dito, habang umiilalim sila dito, ito ay wala ng oxygen or no presence na ng oxygen. Okay? So dito mas marami oxygen, and so dito mo sila usually makikita. And kapag naman obligate anaerobes, dito sila sa ilalim tutubo or magta-thrive kasi dito yung pinaka walang oxygen. And as we all know, yung obligate at facultative ay may difference yan in terms kay obligate anaerobes, dapat walang presence ng oxygen. A presence of oxygen means pwede silang mamatay or nakakamatay sa kanila. And so, they are required to be in this position para sila mag-thrive. Okay? Contrary sa facultative naman, though these microorganisms preferred na walang oxygen, but still they can live naman kahit may oxygen na present. Okay? Yun yung very difference ng obligate at facultative anaerobe. Say, obligate dapat walang oxygen as in or mismo, at kay facultative anaerobe naman, they prefer yung anaerobic or walang oxygen, but they can live naman kahit may oxygen na present. And aerotolerant and anaerobes, so you can see na scattered dyan kasi parang walang epekto naman sa kanila masyado kung may oxygen ba or walang oxygen na present sa kanila, they can still live. So aerotolerant anaerobes. And microaerophile, it is true na kailangan nila ng oxygen but not too much na katulad dito kay obligate. So you can see sila sa side na ganito kung saan ito yung mas oxygen rich, andito lang sila sa parang
katamtamang dami ng oxygen molecule na pwede nilang magamit. Okay, UV radiation, ultraviolet, about 3% of the light reaching the Earth's surface is UVA, UVB, and UVC. So UV naman, um, pansinin ninyo, very big din ito nung pandemic, kung saan di ba meron pa tayo mga system kung saan it field or it features UV radiation of ganito, ganyan. Kasi yung mga microorganisms are very sensitive, and even as tayo mga tao and some other organisms are very sensitive dito. Kaya nung pandemic ay gumagamit tayo ng mga UV light and UV na parang pang disinfect noon. So, dito sa laboratory, ang ginagamit natin yung UVC or the most damaging type, yung biosafety cabinet na ginagamit natin at pinapa-UV natin yung media. At pag in-expose natin yung media natin na ginamit natin ay probably mawawalan or namamatay doon yung mga microorganism or yung mga contaminant. That's why bago gamitin yung media ay sinasubject muna sa UV radiation. Okay? Because it can, kung paano nasisira ang structure sa temperature or sa high temperature, ganun din yung ginagawa ng UV radiation sa skin ng mga microorganism. And so kapag isinubject mo sila, kasi nakaka-damage ng skin cell ito, or in that case sa atin, skin cell natin, pero sa kanila, yung mismo cell mismo yung nadadamage doon. Okay? And some other form pa ng radiation, we have the ionizing radiation, such as yung X-rays and gamma rays. That's why yung makikita ninyo, yung scalpel, ang pagkakaalam ko gamma rays, yung nag-sterilize dito, hindi UV. So, yun. Basta radiation ay ginagamit din yan sa field ng micro para ma-sterile yung mga gamit. Okay. Microbiology of extreme environment. So, name all the extreme environment. Usually, di ba, walang tao doon or plant or walang animals, and some animals lang. But in this case, makikita ninyo kahit sabihin ko ay high temperature or the lowest temperature, highest pH or lowest pH, and all of these, there you can find a microorganisms thriving and present in this area. That's why sa inyong kung pag nag-micro kayo, ang una niyong subject ay microbial ecology. This is the very heart of microbial ecology kung saan ipepresent sa inyo that microorganisms are found everywhere or really found everywhere. Even in this high temperature, high pH or lowest pH, and some other this na considered to be an extreme environment. Yun yung usually maitatakil sa inyo sa microbial ecology. And magiging heart ninyo sa field ng micro kasi ay pag na-present sa inyo in different conditions, different temperature or different extreme environment na yan ay madali nyo na lang pag-aralan yung microbial physio, microbial genetics, and other sub-branches ng microbiology field. Okay? And tapos na tayo. Present na lang ako dito sa kabila. Naka-present pa ba ako? May tanong kayo doon, class? May tanong kayo, class? May tanong kayo? Wala po. Naintindihan niyo? Yes po. Okay, mag-present. Malino na ba sa inyo yung yung differential staining? O i-present ko pa rin? Or mag-proceed na tayo sa pagbibilang sa microbial quantification? So, yan yung introduction. Ayan. Ito yung mga usually present lang or yung mga ginawa sana sa laboratory maliban lang kay acid fast. Okay? Tapos, we have the endospore, flagellar, capsule stain. Okay, we have capsule. So, ayan yung structure niya under the microscope. So, di ba, pinresent natin dati
na si capsule ay di ba si cell membrane ng bacteria, meron siyang cell wall. Tapos si cell wall, meron pang tinatawag na si bacteria meron pang added layer kung saan ang tawag doon ay capsule. Well, hindi naman lahat ng bacteria meron, pero some microorganisms or some bacteria have capsule. And so sa laboratory, yun yung ginamit natin na bacteria that have a capsule at yun yung in-stain natin. So technically, itong clearing na to, yung makapal na part na to, yan yung tinatawag na yan ang tinatawag natin na capsule. Okay? Sa granules naman, yung granules naman, yun yung parang, yung bacterial cell is known to produce or nag-i-store ng mga chemicals or compounds na either pwede nilang gamitin in the future or kung di man, ay known lang talaga sila na po-produce at nag-i-store nito. Kung di ba sa botany na ituro ko yung mga plastids. So we have the chloroplast, chromoplast, tapos yung leucoplast. So ganun din naman halos yung bacteria. So ang tawag lang doon ay granules. So yung mga pinakita sa inyo ay starch, glycogen, tapos yung metachromatic granules or yung sulfur granules. So, ayan yung, ito usually, yung sa part na to, ito yung starch and glycogen. Ngayon sa part nun, ay, ang alam ko meron pa dito pala. Tapos sa endospore, ayan, flagella. So, ayan, sa results, ayan yung nakakita nila. Ito yung product na lang to ng ginawa dati ng mga estudyante namin. So, negative staining. So, yan. Ito yung mismong bacteria. Ito yung capsule ng bacteria. Okay, basahin nyo na lang din yan. Pero I will not delve deeper naman into that. But basahin nyo na lang din for added information. So, ganyan din yan. So, dalawa kasi yung pinagawa sa capsule staining. We have the negative staining method and the Anthony's method. So, typically or technically, ito ay mas mataas lang na sugar content. And starch glycogen. So, yan yun. Metachromatic. And endospore. Ayan. As you can see, ito yung mismong vegetative. At itong mga green na to, yung endospore. Ngayon, ang medyo catch lang dito, parang hindi na stain yung buo na cell, tapos yung isang kulay pink, tapos yung isang part na kung ano, kulay green dapat, parang ganun. So, wala akong makita dito na buong cell na kulay pink dapat yung vegetative cell, yung parang ganito. Yan. Pink dapat yan, tapos green to. Wala akong makita. Or kumbaga, walang na-establish dito sa picture na to. Anyways, usually ito yung endospore, tapos ito yung vegetative cell na stain dito. So, alam niyo naman yung ginamit doon, di ba? Yung kulay pink, yun yung safranin, o yung red or pink dito na vegetative, at si malachite green, or yung endospore, yun yung i-stain niya, si endospore. And si flagellar naman, yan yung structure, pero mas may malinaw dyan. Kung titingnan niyo, ito yung buong figure na under the microscope, at nung siya ay zoom, ay ito yung structure. Ito yung binaka-bacteria. Itong nearby na thread-like na to, ito yung flagella na na-stain out of this. Bali, ito yung picture na yan. Ito. Nung in-enlarge, ito lang yan. Okay? And wala na. Stop sharing. Tapos, ito na yun sa computation part. Magbigay tayo ng example. Ay, ito ba yun? Nakikita niyo yung slide, class? Yes po. Okay, sige. Para ready na kayo pagka kung sakaling may ganito mga type sa exam. Okay, ito lang din yung present ko last time. Yan yung method.
method na pinapagawa. Ito yun sa ano, A, B, C, D, E. So, yun pa rin. Ayan. Kunyari, yan yung example. Nakikita nyo na yan, class? Class, nakikita nyo? Opo. Okay, so let's say for instance, nabilang nyo na at ito yung naging result ninyo sa bilang. So, sa 10 raised to 0 ay yan yung naging sa A. So, sa side dito yan, di ba? Ito yung hemocytometer. Ito yung A, B, C, D. Tapos yung letter E yun nasa central square. Okay. So, yan ang naging value niyan. Tapos, ang in-average nyo yan, bali pinag-plus-plus nyo lang yung 5 na yan from A to E. Tapos, yung average ay dinivide nyo lang. Yung sum na to, i-divide nyo lang sa 5 kasi 5 yan. Okay? Same goes dito. Nung pinag-add nyo yung 5 na yan, tapos dinivide nyo over 5, ito yung lumabas. Okay? So, dito kayo na lang magpatuloy yan. At piling ko naman gawa nyo na yan. Tapos, sa etong tinatanong nyo last time kung paano na-compute. So, here it goes. So, ito muna. Sa 10 raised to 0 muna na computation. So, we have a formula, cells per ml is equal to average number of each cell times dilution factor times 10 raised to 4. Okay. Kung titingnan ninyo, ang pinaka-crucial lang naman dyan is etong si dilution factor. Kasi ito, constant na to. Tapos ito, according lang naman sa number ninyo ito. Okay? So, now, kung bibilangin nyo, ito, na-average nyo naman na. So, ilalagay nyo 2 to 7 times 1. Paano nakuha itong times 1 na to? Kasi kung titingnan ninyo, etong si 10 raised to 0 na yan, pag itinype nyo siya sa calculator, 1 lang yung sagot niyan. And only this. 1 lang yan. Okay? Hindi yan magiging 0. Pagka itinype nyo sa calculator nyo, 10 raised to 0 is equal to 1. Okay? So makikita ninyo, 227 being the average to, times 1 kasi ayan yung dilution factor niyan, and 10 raised to 4 which is constant. Yung dilution factor para nyo malaman yung dilution factor, ito lang ay equal sa volume initial or initial volume over volume na final. So, dito nakita natin kasi na wala tayong nilagay dyan, 1 ml lang yan. So, 1 over 1 lang yung ginawa rin dyan. So, walang ginawa. Mamaya dito nyo i-employ at mas may intindihan yung dilution factor na ginawa natin. Okay? So, ngayon, nung tinimes nyo yan sa inyong nung kinompute nyo yan, so 227 times 1, ito yung dilution factor, times 10 raised to 4. So, ang lumabas dyan is 1,170,000 cells. So, ngayon, hindi pangit. Sir, parang iba po yung na-compute ko sa Bakit? Sige, tingnan natin mamaya. I-discuss ko lang. Kasi, siguro naman kaya nyo i-exponential to, di ba? So, dito kayo mag-start dyan sa pagbilang. So, 1, 2, You don't know how to multitask. 4, 5, and then 6. So, yan yung magiging dot kasi yung decimal dito gusto nyo ilagay dito. Okay, so we have now 1.17. Microbiology. Tapos, ang binilang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, times 10. Dahil papunta dito, siya ay magiging negative, magiging positive. So, raised to 6. Okay? So, yan lang yan. Stop judging! You're judging me! Hintayin nyo na ako. Oo. Okay. So, eto na yun sa 10 raised to negative 1. So, 10 raised to negative 1. So, may average number of yeast cells tayo na 190. Ay, bakit malito? I-consider nyo to na 197. Okay, 197.40 times 1 over 40. Okay, ngayon, eto si 10. Yan, parang mahina.
Etong si 10 raised to negative 1 na yan, kapag ka in-extract mo lang yan, magiging 1 over 10 lang yan. Kasi kung titingnan natin, paano nga ba yun? Basta 1 over 10 yan. And pagka negative 2, 1 over 100. So, ito na yung dilution factor. Ngayon, kung ayaw nyo ng ganyan na 1 over 10, pwede nyo naman gamitin na as is lang. 10 raised to negative 1. Ganyan lang yan. Pero kung kaya nyo pang i-expand na 1 over 10, 1 over 100, 1 over 1,000, okay lang. Pero usually, mas simplified kasi itong si 10 raised to negative 1. Okay? So, mapapansin nyo, pag pinag-times nyo, wag na ito. Siya ay 197. Hirap magsulat. 197.40. Okay? 197.40 times 1 over 10 times 10 raised to 4. Ito yung ilalabas niyan na sagot. So, ito ulit yung decimal niyan. I-move nyo dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 1. Ito yung sagot niyan. 1 times 1.97 times 10 raised to 5 cells per ml. Okay? May commercial sila, Ma'am Jean. Okay. Kung makikita ninyo, may nag-raise kasi sa inyo nakaklase na hindi talaga dapat siya tataas kasi nga, technically, nagdi-dilute tayo and so, we can expect na habang dinidilute nyo ito, bumababa yung number ng cells. Okay, malinaw tayo doon, di ba? So, you cannot expect na kung times raised to 6 to, tapos mas mataas pa ito dito. Eh, di ba ito, remember natin, ito ay dinilute natin. So, we can expect na habang tumataas yung dilution ninyo, ay bumababa naman yung number ng cell. So, okay, mentras mas mataas yung dilution factor, tama ba yung term? Basta, mentras mas dumadami yung number ng dilution na ginawa ninyo, bumababa yung number ng cell. Okay? So, yon. Yan yun sa case ng ng hemocytometer. Ito yun sa case ng serial dilution. So, ito, pansinin nyo, di ba, may 1 ml tapos may 0.1 ml kayo nagamit. So, ito yung result nyo lang na binigay ko before. So, ito yung naging resulta at dito tayo mag-iikot sa computation na to. So, si 10 raised to 4 sa 4 plating, take note 4 plating, tapos yung 10 raised to negative 7 ni spread plating para may computation yan. So, kay plate 1, ng kay 10 raised to negative 4, 112 yung gamit natin. Kay 2 naman ay 115. Ang average yan ay 113.5 at ito yung naging sagot niya as compared dito. Okay. So, kahit na ba wala akong sagot dito, makikita naman natin yung gist pa rin na as etong nag-i-increase, etong dilution na yan, o in-increase natin yung dilution na ginawa ninyo, ay mas mababa. So, kung dito, negative 2, dito naman, negative 5, negative 7 pa nga to. So, mas less na cells to. Okay? Or CFU pala to. Colony ang pinagbabasihan ito. And for the computation, so start tayo sa 10 raised to negative 4. So, kung makikita nyo, yan, yung unang ginamit, 112 and 115. Yung average yan is 113.5. So, we have the formula, CFU per ml. So, average colony counts times the dilution factor over volume plated. So, again, per plating to So, sa per plating, nilagay natin ay 1 ml, hindi 0.1 ml. Okay. So, ilalagay nyo, average colony counts, ito yon 113.5 CFU. Kasi ito yung binilang natin colony forming units per ml. So, dilution factor, ito, as is lang nilagay natin na 10 raised to negative 4. Okay? Tapos, over 1 ml. So, ngayon, nung tinimes nyo itong dalawa na to, si 113.5 times 10 raised to negative 4, ito yung lumabas dyan. Okay? And over 1 ml. Kasi 1 ml yung nilagay ninyo. In terms na ng ml, kasi ang hinihingi sa inyo ay CFU per ml. Hindi microliter. Hindi microliter. So, hindi ganyan. ml. It should be ml. Kasi CFU per ml.
Kunyari, pag binigay sa inyo 1,000 UL, so i-convert nyo yung 1,000 UL na yon into ML, and that is 1 ML. Okay? So, nung kinompute nyo yan, ito yung lumabas, at well, carried lang yan kasi 1/1 lang yan. Since ito naman, ilalagay natin sa exponential form uli yan, so dito tayo magbibilang sa decimal na to, 1, 2. So, dito lang kasi tayo maglalagay na decimal. So, we have 1.135 times 10. Since nag-start tayo sa decimal dito, papunta dito, so we have negative 2. So, 1.135 times 10 raised to negative 2 CFU per ml. Yun yung naging sagot ninyo. Okay? So, ngayon, punta na tayo dito sa spread plating. So, dito, di ba pag pour plating, 1 ml yung gamit natin. Dito, ang gamit natin ay 100 UL. Or, kung ipupunta natin yan sa ml, siya ay 0.1 ml. Okay, so kaya huwag kayo malito pagka sinabi sa ay pour plate ba or spread plate method ba. Okay, so ito yung start niyan muna kay 10 raised to negative 7. So ibig sabihin, nag-undergo na yan ang series of several dilution na ginawa. Okay, so ito na tayo sa 10 raised to negative 7 and 10 raised to negative 8. So dito meron tayo plate 1 is 20 and plate 2 is 19. So ang average nun is 19.5. Okay? So paano nakuha yung sagot na to? And here it goes. Average colony count times dilution factor over volume plated. So we have 19.5 CFU times 10 raised to negative 7. So yan lang yan, nilagay natin over 0.1. So dito makikita ninyo na 1 ml yung gamit natin. Ito naman ay 0.1 ml kasi sa spread plate, 0.1 ml yung nilalagay natin. Sa pour plate lang yung 1 ml. And yan. Kaya magiging factor pa yung class. Kaya pagka nilagay nyo lang na 1 yan, medyo magugulo yung computation or maiiba yung computation and either yung sagot niyo. So, eto nangyari, nung pinag-times itong dalawa muna na to, naging 19.5 CFU times 10 raised to negative 7. Ang sagot lang dyan is 1.95 CFU times 10 raised to negative 6. Kumbaga, para lang mapunta dito yung point, ay nagbawas tayo dito at naging 6. So, ito yung naging sagot dyan. Over 0.1. Tapos sa 0.1 na yan, kumbaga, para lang din dito, nag-cancel lang ulit tayo ng isa. Kaya naging 5 at kaya yan, naging negative 5 siya. But, of course, masasagot nyo naman ito sa inyong calculator. Okay? So, pag sinundan nyo yan sa calculator, ganyan na ganyan din naman yung sagot niya. Okay? Ito na sa 10 raised to negative 8, we have 10 and 5 and 9. Ang average yan is 9.5. Okay? So, ngayon, ang isasulat din natin, ito yung kailangan na formula, average colony counts times dilution factor over volume plated. We have 9.5 CFU times 10 raised to negative 8. So, ang average is 9.5 CFU times 10 raised to negative 8. Ito yung dilution factor. Okay? So, over 0.1 ml. So, now, kunin natin yung, ito munang taas, yung numerator. So, we have 9.5 CFU times 10 raised to negative 7. Tapos, 0.1 ml. Yan. So, ang sagot ay 9.5 CFU times 10 raised to negative 7. Ito ay 8 pa to. Kasi wala naman nangyari. Okay, 9.5 CFU times 10 raised to negative 8. Tapos dito pa lang yan, magbabawas pa lang sa kanya. Kaya magiging negative 7. Okay? Kaya nyo na class? Ito yung sagot niyan. Ay, Kaya na po. nagbawas lang dito. Yan. Sir, mali po nga yung nakaraan na i-inverse pa. Hindi na po siya i-inverse now. Ay, na ita 10 raised to 6 nyo? Hindi. Ita 10 raised to negative 5 na siya. Okay po, sir. Thank you. So, gets nyo na class? Yun lang siya. I'm sorry kung
Yes, nag-cause sir. ng ano sa kanya, ng like confusion. But at very good observation actually kapag ka naman talaga nagpo-pursue kayo ng delusion, bumababa talaga yung number ng cells niya. And yun, yun. Oo naman. Kasi dinadalit mo eh. Okay tayo doon? Nagets ba ng lahat at kaya nang mag-exam ng lahat? Using this, kung sakali man na meron akong tanong dito. Ay, bakit naka-no si Benito Z? Kaya ba? Yes po. Okay na tayo? Okay na tayo? Yes po. I'll send yung example nito sa inyo para guided kayo. So please take note kung spread plate at pour plate kapag spread plate 0.1 ml, kapag pour plate 1 ml. Okay? Okay na Yes tayo? po. Yes po. Yes, Nag-aaya sir. na ng... Yes. Yung sa lab report po, yung 3 and 4, dead man na po ba doon, sir? Oo, dead man na doon. Kasi, kung titingnan ninyo yung part 2 dapat ng activity 12 ninyo, siya ay turbidimetric analysis lang naman yon. And yung turbidity naman na yon ay ginawa ninyo na sa activity 11, di ba? Kaya meron kayong OD doon or optical density, and pina-times ko naman sa inyo yon sa equivalent number nun sa E. coli at SRAU. So, ganun lang naman yon. Ang nangyari lang ngayon ay itinapat ninyo or ang ginamit ninyo ay yung McFarland. So, yung McFarland, ang gamit lang nun ay hypochloric acid or HCl tapos barium chloride. Tapos yung pag binag-mix nyo yung dalawa na yon, nagkakaroon ng cloudiness nun or nagiging turbid yon na parang kapag ka nagpantay yon sa media ninyo na merong growth ng bacteria, so you can assume na ganun pa rin yung expected nun according sa kung may equivalent di ba tayo sa OD, 1 OD is equal to ganitong number ng cells per ml. So ganun din sa McFarland standard. Ganun. Pero usually kung ang goal lang naman ay maipakita sa inyo na may OD or optical density, nakuha naman na yon sa previous activity nyo on factors affecting. Okay tayo? Yes po, sir. Sir, yung clarification sa pagbibilang po ulit, sa exam po ba magbibilang-bilang din po kami? Hindi ko sure. Sana po hindi. Charis. Kaya Hindi natin sure. Hindi natin sure. Sir, madudulo. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan, class. Kayo pa ba? Sir, di ba hindi na po ipapasa yung differential staining? Oo, hindi na. Mukhang kahit nga wag na. Thank you po. Tapos i-adjust ko na lang yung like deadline nun. Mag-focus kayo sa exam nyo this week and next week. So like, I'll be opening a G classroom siguro. But remind me, Benitez, kung na kailangan kong gumawa ng submission, something like that sa G classroom ninyo. And like hanggang Monday, Tuesday siguro. Hanggang kayo pwede mag-submit. Bala ko Okay. tapusin yung grades ninyo ng hanggang 31. Okay po. Yeah. After all, lab report na lang naman kayo. Tapos okay naman na kayo sa quizzes and all. Sir, ipapakita mo ba yung grade namin? Ayoko. Ano? Anong Hindi integrate? ko alam. Ay, integration, sabi ko okay naman kayo lahat. Oo, pero sa lecture hindi. But not so numerical. Hi, Sir Emma. Hello daw. Salamat po sa... sa nakakakaba at nakakamatay na practical. Salamat Ay, po. practical na ba kayo sa kanya? Hirap, sir. Hindi niya kayo naririnig. Sabihin mo. Ang hirap po. Ligwak naman silang lahat. Ewan ko kung ano yan. Pain. Halika na, kumain na tayo. Sabi mo yung mga yan. Hindi, may tanong pa kasi sila. Kailangan pa i-clarify. Ano pa? Okay, walang clarification. Oo, Sana po may awa. ano no?
Maawa ka daw. Kay Sir Arman yung sabihin niya na. Okay na tayo, class? Sana Yes. maawa. Sana maawa. Sana maawa. Sa mga nag- Paloko naman Benitez. Sana din niya na tayo pagbilang-bilang. Hindi natin sure. Ay. Sige class, medyo nagreklamo sa akin ng mga kasama nyo. Pagka may tanong kayo, medyo okay na ako ngayon. Sasagot na ako. I-chat nyo na kay Benitez. Oy, may somehow sagot na kasi ako noon, ang alam ko. Wala pa, sir. Ito yung mamaya, wait lang. Medyo nag-ano to. Gutom na to eh. Face to face tayo Just so you are being reminded. Face to face tayo on Tuesday. Bakit sa kanila nag-face to face kayo? Okay po. Siyempre, Bakit sa akin unanimous hindi? decision yun sa akin. Sa iyo ayaw. Ba't sa akin online? Oh well, ganun talaga. Kung ayaw sumagot. Sumagot kayo. Ayaw Based po on namin reacts. ng oral exam. Ay, wati magpa-oral din ako, Jerk. Tapos computation yung oral. Hala, wag na, sir. Ikaw naman. Siyempre, cheering lang. Mahirap mag-check. Sige, class, nagugutom na yung ano ko. Mga kasama ko na to. Kumain kasi ako ng... Bye, sir. Thank you Class, pag po. may tanong kayo ay itanong nyo sa Benitez or kay Bye, sir. Thank you. Jeffrey or kay De La Cruz. Tapos para maano sa akin. Wala kasi tayong GC eh. Yes, sir. Bye. Okay, pala kayo kung gusto nyo gumawa. Go. Bye, sir. Bye. sir. Bye, sir. Bye. Thank you. Bye, sir. Thank you po. What are you watching?